super dami na nandito ngayon sa room kasi ang ganda po talaga ng topic natin. Ito po ay related sa ating magpapasko. Paano ba maiiwasan ng overeating? At ano yung mga healthy protein sources na pwede natin piliin para hindi tayo mas mag-overeat? By no other than napakaganda at napakabait na coach, napakagaling coach Noemi Velasco. Hello, good morning, good morning. So, welcome po sa ating Virtual Nutrition Club. Today, mag-share po ako sa inyo ng isang napakagandang topic, timely. Sobrang napapanahon kasi po nasa season tayo ng palapit na sa kainan. So, talagang pag Vermonts, maraming parties na pinupuntahan tayo, maraming occasions, maraming kasalan and birthdays, anniversaries, reunions. So, pag-uusapan po natin ngayon yung how to avoid overeating. But before that, let me share my story muna. So nakikita niyo po sa picture, yung pong nakaping, that was me around 10 years ago. I was overweight, 187 pounds, and already advised by my doctor na magbawas ng timbang kasi palaging mabigat ang pakiramdam, nahihilong, hindi maintindihan, ang bigat-bigat, na palaging gutom, palaging inaantok, palaging galit, di ba? So kasi nga pangit yung pakiramdam, kaya pangit na rin ang itsura. So yan po. Ngayon, ang dami kong sinubukan, walang nangyari. Lalo ako nagutom nung hindi ako kumain, may iniinom na mga kape-kape daw na nakaka-reduce, pero anong nangyari? Hindi ka nga nagutom, nanghina ka. Bakit? Kasi appetite suppressant pala. So I thank God, yung pong mamang nakaupo dyan sa likod ko, si Robert Jimenez, ang aming angel, sinabi niya sa akin, ate, inumin mong shake na to, sabi niya ganon. May dala siyang canister sa amin, inumin mo to, mabubusog ka, hindi ka manghihina, hindi ka magugutom, matutulungan ka magbawas ng timbang. And tuwang-tuwa po ako kasi talaga namang yun po yung nangyari. Every morning, katulad na itinuro niya, nagbe-blender na po kaagad yung asawa ko ng shake na yung pagising ko para hindi ko siya maunahang bumili ng pandesal. So iniinom po namin yan talagang correctly, religiously every day. Ang nangyari po, nabawasan po ng timbang sa first 10 days ko po, nabawasan ako ng 5 pounds, and as of now, at age 57 years old, I already lost 40 pounds and 8 inches of my waist. Kaya nakita nyo naman po dyan, palagi nakaupo dati, nakakatayo na po doon sa latest photo na yan. Nakakatayo na po kasi hindi na nakakahiya. Before, takot ako magpa-picture, ayoko magpa-picture. Ang magandang nangyari po, because of the amazing result, senior namin sa buong pamilya, lahat ng mga anak ko po, sila po ay siyam. So lahat po ng mga anak ko umiinom ng shake na to, ng healthy breakfast na yan. Naging healthy po sila. They are all doing good sa school. Nag-excel po sila. May mga scholars po, scholarship. At nakakatuwa din, yung pala, dito sa Herbalife, hindi lang inom-inom, hindi lang yung pa-healthy-healthy. Meron pang never-ending learning. So yung ang ating growth, hindi lang po tayo nagiging mas malusog, kundi mentally, nagiging mas malusog din tayo. At kahit sa ating pagkakaedad, katulad ko nga po, 57 years old, excited na mag-60, pero talagang ang daming natututunan sa mga learning sa ating mga online learning. Merong face-to-face na rin po ngayon, katulad ng mangyayari sa darating na January, yung ating spectacular biggest event sa Pilipinas. Don't forget to ask kung sino yung nag-invite sa inyo. Kasi po dyan, marami kayong mamimit na mga celebrities ni Herbalife, mga doctors natin, and also yung sa extravaganza sa May. So, tanungin niyo po yung nag-invite sa inyo paano maka-attend dyan. Ang nakakatuwa, dahil sa constant sharing namin pag-attend ng trainings, akala ko hanggang membership lang para maka-discount, pero pa palang higher level of discount. So, na-achieve po namin yung 50% discount kung saan mas malaki na sa save ng family. Kung ganun nangyari po yan, lahat ng product na iinom na namin, pati mga anak ko, nakakapag-share kami sa aming mga magulang, ang pamilya, mas nagiging healthy. So, nakakatuwa po. So, keep on joining, keep on taking Herbalife Nutrition, and pinakamahalaga, keep on sharing para marami tayong matulungan. Let's make the world healthier and happier. So proceed na po tayo sa ating topic ngayon.
How to avoid overeating during the holidays. So sabi niya, look for healthy protein sources. Ito po ay ayon kay Susan Bowerman na isinulat po niya doon sa ating online sa imherbalifenutrition.com. So diyan po sa site na yan, take note niyo po, marami kayong matututunan. Search niyo po. So sabi po ni Susan Bowerman, yun daw pong mga holiday season katulad ng binanggit po kanina, Pasko na to, magpapasko sa Pilipinas. Ang Pilipinas po ay isang bansa na may pinakamahaba yung ating Christmas season. Biruin nyo, pagdating ng Burr month hanggang January, Pasko pa rin tayo, kainan pa rin. So ito yung panahon kung saan maraming friends and families nag-gather, maraming kaibigan, kamag-anak ang balikbayan, kaya napakaraming party, never ending po ang kainan. Marami po sa mga pagkain na to na inihahain sa atin naman usually, di ba? Pagkain Pinoy, makita nyo dyan sa table, very high ang calories, pero yung nutritional value ng mga pagkain na ibinibigay sa katawan natin, salat na salat, kulang na kulang. So, kailangan nating ma-resist yung mga unhealthy foods na to sa panahon ng parties. Kailangan isipin natin ano bang ibibigay sa atin ng mga nakahain na to. Kailangan matutunan natin how to cut down. Yan. So, one way daw para ma-resist natin o maiwasan natin yung mga unhealthy foods during parties, mga buffets na usong-uso ngayon, ay magkaroon tayo ng maraming protein intake sa bawat kakainin natin. Maraming protina. And napakapalad natin. We are blessed. Meron tayong Herbalife Nutrition, di ba? Meron po tayo ng healthy breakfast. So, ipagpatuloy nyo lang po yan, especially kung alam nyo na mamayang hapon may buffet, mag-shake na lang po tayo ng mag-shake the whole day para hindi po tayo makakain ng mas marami dahil mas busog tayo. So yung protein po tumutulong sa atin na mas maging full longer at makakat down natin yung unhealthy foods. So bakit protina? Ano ba yung role ni protein? So si protein po ay nagbi-build and maintain ng lean muscle mass. So napaka-importante po niya sa ating katawan. Ito po ay vital to a healthy diet kasi po essential building blocks for many cellular components sa ating katawan, itong protina. Tumutulong po siya na mas mabusog tayo. We feel full longer. So, kailangan po, importanteng isama natin ang protina sa bawat pagkain natin, snacks. Mabilis tayong masatisfy, hindi tayo mag-crave ng iba pang mga kung ano-anong pagkain na nakakasama sa katawan natin. Ito po ang protina rin, makatagpuan natin yan saan ba? Di ba pag naisip na sabing protina, anong naiisip natin? Unang-una, itlog, mga meat, isda, yan po. And ating shake, syempre, maraming protina. Tofu, yan. Okay. So, ito pinagbibigay din ng vitamin B and E. So, ito na tayo. How to resist overeating during the holidays? Kailangan bang maging katulad tayo ng mama na yan? Nagpo-flying kick para ma-resist daw po yung overeating. So, ayan. Sabi daw, have a healthy, protein-rich breakfast. So, obvious na obvious. Ano po bang almusal nyo ngayong umagang to? I-type nga po natin. Kasi yung pong inalmusal natin, kung ito pong nasa picture, siguradong sigurado, the next moment, mag-buffet ka man, hindi ka kakain ng napakarami. Hindi ka kakain ng sobra. Kasi nga, busog po tayo. Ito pong breakfast na to, meron po siyang 25 grams na protina dapat para healthy. So, nung nakikita natin dyan sa ating healthy breakfast na shake na yan, sabi niya, to help keep you satisfied. Katulad nung sinabi kanina dyan sa ating healthy breakfast talk. So, kailangan natin yung ating meal replacement shake na yan. Dahil daw po itong protein-rich breakfast not only helps keep you full until lunch, but may even help curb your intake over the course of the day.
And sabi niya, incorporate nutritious snacking. So we are blessed talaga at nandito sa ating VNC, di ba may mga time tayo dito na si Coach Aika nagtuturo sa atin ng mga healthy snacking, yung mga recipes. So yan po, ito pong ating shake, hindi lang po na hanggang tubig, saging at saka F1 shake lang. Meron po tayo iba-ibang recipe ng F1 shake. Tanong niyo po yung inyong coach. Pwede rin po siyang maging waffle, pancake, mga muffins, i-incorporate po sa mga niluluto natin kung saan mas nagiging healthy po siya, mas nakakabusog sa atin. And also be selective daw. Be selective about holiday food. Maging mapili po tayo. Sabi nga doon sa pag holiday kasi nagiging parang seafood diet kung ano yung nakikita natin, yun na yung kain natin, mali po. Dapat daw po, pagka ganitong panahon, tingnan natin mabuti yung nakahain at kung ano man yung nandun, piliin natin kung ano ba yung maraming protina. Unahin po natin yung maraming protina, tapos yung mga isda, manok, ganyan, lean meat, mga gulay na nandyan sa table, unahin po natin yan. Kesa dun sa mga pagkain na mataas ang calorie, maraming gravy or sauce. Yan po. So, dapat daw cut down on starchy sides. Ano ba yung mga starch na yan? Yung white bread, potato, mashed potato, yung mga pasta. Instead, piliin daw natin yung mga gulay or mga salad katulad ng nasa picture na yan. And also, syempre, yung mga salad na yan, huwag po nating ilagay yung mayonnaise. Yung pong ating alo, napakasarap po na panglagay dito sa ating salad instead of the high-calorie na mayonnaise. And look for protein-rich beans and grains. Mas nakakabusog po ito, yung mga beans and grains na to, katulad ng mga quinoa, yung mga lentils, yan po. Meron din po sa atin dito sa Pilipinas yan. And letter D, ito napaka-importante po yung letter D na to. What's your liquid calories? Sabi ko, ano ba yung liquid calories? Yung mga iniinom po natin. Iniinom na may kulay. Iniinom na hindi Herbalife na may kulay. Kasi yung Herbalife na may kulay po, very safe po sa atin. Pero yung hindi Herbalife na may kulay, tingnan po natin dyan sa picture pa lang. Ang daming sugar na nakakasama sa katawan natin. So remember, yung trick daw natin, yun na during this holiday, you don't have to completely avoid yung ating mga holiday foods. Ang trick na kailangan lang natin gawin is keep the ordinary treats you eat na year-round. Yung palagi mong kinakain the whole year, iwasan natin. Instead, enjoy natin ng small portions, yung mga ito nakasama dun sa ating buffet na nakahain. Piliin lang po nating mabuti para po hindi tayo magkaroon ng problema. And sabi niya, don't forget to keep up or begin. Kung hindi ka pa nagsisimula na mag-healthy breakfast po, kung bago po kayo dito sa aming community, simulan na po natin ngayon na mag-healthy breakfast or dun sa mga nag-healthy breakfast na dati, simulan na po natin na magseryoso dun sa ating tea shake every morning and also yung exercise. Para by the time ng December, mas healthy tayo, mas makakakain tayo ng maayos without worries na baka tumaas ang ganito o ganoon natin, di ba? And most of all, we will look great during the holiday, di po ba? So thank you very much. And salamat po. Let's go Herbalife. Back to you, Coach Olive. Ayan. Thank you so much, Coach Noemi. Grabe, ang ganda po ng sharing niya, no? Daming pwedeng gawin sa shake. So, ang dami niyo po bang nakuha na mga na mga tips? Ayan. So, thank you, Coach Noemi. I know you're busy. Nawawala na nga yung boses sa dami ng mga activities, no? Pero you still find time na nandito nakapag-share ka. Ganun po yung Herbalife, marami po tayong mga ganyang coaches na talagang willing to share and willing to help para mas marami po tayong dito, mas ma-sharean ng mga tips natin. Ayan. So, lagi lang po kayo nandito sa ating Virtual Nutrition Club every morning para po everyday iba-iba ang